Magandang gabi at happy Sabat po sa lahat. At ako po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat binigyan ako ng panahon sa pagbibigay sa inyo ng maiksing ah, banal na salita o maiksing sermon na ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa tinatawag na ang ang mga ng pamaraan ng tagasunod ni Kristo. Ano kaya ang mga buhay o ang mga lifestyle ng mga Kristiyano sa mula noon at hanggang ngayon? Ngayon mga kapatid ay ating pag-aaralan ay sapagkat ang ating mga oras ay maiksi lamang, kaya iiksian na rin natin ito mga kapatid. Kung meron kayong mga Biblia, kung meron kayong Biblia at meron kayong ballpen at papel na nakapanood sa FB Live, ang ating topic ngayon ay textualize. Nagsabihin ng textualize ay teksto dito at teksto doon. Yan po ang ating pag-aaralan. Yan po ang mga katangian ng sermon ngayon mga kapatid. At bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Mahabaging Diyos na aming tagapagligtas, ay amin pong hinihingi ang inyong banal na espiritu. Linisin po nawa ang aming puso't isipan na tanggalin ang yung mga problema. Kundi Panginoon ay maghari ang kapayapaan at kasiglahan, gayon din ang pag-ibig at pagkakaisa ngayon Panginoon. Sa mga oras na ito, gabayan niyo po ang mga internet connection, gayon din po Panginoon sa aming pagsasalita nito at pag-aral sa inyong banal na salita ay ito'y may isabuhay sa aming paghintay sa inyong pagdating ito sa lupa. At naway dinggin niyo po aming dalangin sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po mga kapatid, ay kung ikaw ay makatanggap ng banal na espiritu, ay maging isa kang tukatib. Bakit mga kapatid? Kung ikaw ay makatanggap, kasi dalawa lang ang espiritu na ating tatanggapin mga kapatid. Ang espiritu na galing sa kaaway at ang espiritu na galing sa Diyos. Kapag makatanggap ka sa espiritu ng banal o galing sa Diyos, ay makita sa Gawa o Acts chapter 1 verse 8, ang sabi doon na, if you receive the Holy Spirit, you are witness from Jerusalem to the Judea and Samaria. So, hindi lang Samaria, to the whole Samaria. So, ibig sabihin, kung sa ating family natin i-apply mga kapatid, from sa ating Jerusalem or family, at sa kapitbahay, at sa buong mga o sa inyong nasasakupan na lugar, mga kapatid. Kaya, ibig sabihin, ikaw nakatanggap sa banal na espiritu ay hindi ka rin pwedeng manahimik. Ay maging talkative ka, maging witness ka. Ay paano ba maging witness mga kapatid? Hindi lang din sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din ng gawa. Ay paanong pamaraan? Mamaya mga kapatid. Ang sabi dito, sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2, ang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung inyo may banal na salita kayo, sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2, nagsabi dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Mayroon ditong gawain ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ano ang ating gawain? Ang una ay ipangaral mo ang salita. Yun mga kapatid. Ngayon ay tayo ay nakabasa lamang, nakapakinig sapagkat ang panampalataya ay nakuha sa pakikinig sa Roma 10:17. Kaya ngayon mga kapatid, ang ating napakinggan na banal na salita ay ating ipangaral sa paanong pamamaraan mga kapatid. Ipangaral at pagkatapos, mapanahon man at di panahon. Ibig sabihin mga kapatid, kasama na nito ang lifestyle.
ay saan mababasa na kasama ang lifestyle? Yun. Dito natin babasahin mga kapatid sa Philippians chapter o sa Filipos 1:27. Sa Philippians chapter 1 verse 27, ang sabi dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano daw ang sabi ng Biblia? Ang inyong pamumuhay, ang ating pamumuhay. Kaya kung ipangaral natin ang salita ng Diyos na panahon man o di panahon, wala tayong tinatawag na, nalimutan ko yung isasabi ko, kung ano yung isasabi sa iyo. Kundi, mga kapatid pala ay sa pamagitan ng ating pamumuhay na ma-reflect ang Ebanghelyo sa kay Kristo. Ngayon mga kapatid ay paano na tayo makapangaral kung wala tayong tinatawag na Ebanghelyo na isinasabuhay ng ating Panginoon. Kaya the best na evangelism is your lifestyle or reflection of the character of Jesus Christ. Pero mga kapatid, mayroon kasing mga iba't ibang pamaraan ng conversation o converted mga kapatid. Merong sa emotion, meron sa singing, meron din sa Bible study. Pero ngayon mga kapatid, mas marami talaga ang nahikayat sa pamagitan ng emosyon. Sapagkat mga kapatid, magaling ka nga sa maging matandain ka nga sa bawat talata ng Biblia, pero ay ang iyong pamumuhay naman ay parang isaranggula na kung saan padparin ang hangin ay doon ka rin lilipad-lipad. Kaya mga kapatid, sa atin ang sabi ito sa pagpatuloy na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang pagsisikap para sa panampalataya ng Ebanghelyo. Kaya hindi lamang sa ating pagsikapan natin mga kapatid, bagamat hindi tayo sa standard ng Panginoon o sa Ebanghelyo, ay hindi tayo nakapantay o hindi tayo nakaabot. Pero meron ang sabi ni Apostol Pablo na encouragement is pagsikapan. Kasi una, ay natanggap na natin ang banal na Espiritu sa pamagitan ng bautismo. Pagkatapos na bautismo tayo, ibig sabihin ay tinanggap o tinalikuran na natin ang mga kasalanan na sanlibutan. Kasi dalawa ang pagsisisi. Dalawa, mga kapatid. Una, ang pagsisisi ay araw-araw natin gawin. Pangalawa, ang pagtalikod ay napakahirap. Kaya ang dalawa is inseparable. Kaya ang pagsisisi at pagtalikod ay doon ihayag sa pamagitan ng bautismo. Ngayon, pagkatapos sa bautismo, nakatanggap ka ng banal na Espiritu. Anong gawain ng banal na Espiritu? Nagbibigay sa iyo ng konsensya. Kaya mga kapatid, takot tayo gumawa ng kasamaan dahil nire-remind tayo ng banal na Espiritu. Ano pa mga kapatid? Ano pa? Ang sabi dito, mga kapatid, kung meron na tayong pamaraan na katulad nito sa pamagitan ng pagsabuhay mga kapatid, di ba? Kung meron tayong mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay at mas lalo na ang ating mga pamilya, makawitness sa ating buhay Kristiyano mga kapatid. Na kung ano tayo. Maging ang ating mga kaibigan, maging ating mga kapitbahay. Ngayon, kung meron na tayo nito, kung meron na kung na-reflect na natin ang karakter ng Jesus Christ, ano ang mga paningin o mga pangitain o pangitain? Iba pala ang pangitain mga kapatid, no? Ang pangitain ay siguro dalawang pangitain. Either nakaranas ka ng gutom, katulad ni Pedro, pero ito mga kapatid, ang pangitain, dalawa ang pananaw o makikita sa iyo ng mga hindi ka panampalataya, mga kapatid. Ang makikita sa iyo,
sa Mateo 5, versikulo 16. Nagsabi dito mga kapatid, sa Mateo 5, versikulo 16, nagsabi dito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ano daw mga kapatid ang sabi ng Biblia? No? Paliwanagin. Ibig sabihin mga kapatid ay kailangan, ano bang ibig sabihin ng paliwanagin? Tayo din ay gumalaw. No? Hindi lamang ako ay satisfied na akong makapakinig at ano pa? Tinatawag na lifestyle na nandito tayo. Kaya doon sa Green Gate mga kapatid ay tinitrain ko talaga sila na magsalita, magsermon. Naggawa talaga kami ng kalendar na galing sa officer, mangunguna sa head elder, patungo sa pinakamababang ordinaryong membro ay nilagay ko na magkaroon ng sermon. Pero, tinuturuan mo na sila na kung ano ang mga sermon na gawin. Ito ay textualize, ito ay contextualize, ito ay homiletics, ito ay mga tinatawag na devotional style. Yun mga kapatid. Kaya, sila din ay, kasi ang kapatiran kasi mga kapatid, kalalo na sa atin, ay kung kanyang kaibigan ay nagsermon na, ay ma-encourage din siya. Kaya unahin ang kaibigan, kaya minsan mga kapatid, minsan hindi na sila titingin sa akin. Bakit? Kasi kapag titingin sila sa akin, ikaw ay opening prayer, ikaw ay musical offering. Minsan ay hindi na sila, parang parang na-immune na sila na lagi na lang panggulat. Ayun, mga kapatid. Kaya naging kalendar na lang, gawa ng kalendar. Kaya doon mga kapatid ay na-enhance sila. Kaya minsan nung una nanginginig sila hanggang sa nasanay. Kaya sa ngayon sana ang mga iba sana magsermon din dito. Pero kaso lang ay huli ako nasabihan kaya nalimutan ko din. Kaya ang sabi sa Biblia, paliwanagin. Kaya kung may reflection na tayo sa karakter ng Jesus Christ mga kapatid at lalo na ang ating napaglingkuran na hindi ka panampalataya, at mas lalo na din ang ating mga nasa loob ng tahanan ay mapuri ating banal na Panginoon. Bakit mga kapatid? Kasi sabihin na, salamat talaga sa Panginoon. Salamat talaga sa Diyos na ikaw ay pinadala sapagkat ako'y nakakita ng liwanag, nakita ng pag-asa. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ikaw, ako, lahat tayo instrumento sa kaalam ng katotohanan. Ngayon mga kapatid, ang sabi dito, ay ako'y busy sa aking trabaho. Kaya wala akong panahon sa pagbibigay ng tinatawag na pangangaral sa aking mga kamag-anak o sa aking kapitbahay, mga kapatid. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 26 verse 41, ang sabi sa talatang ito mga kapatid, kung meron kayong Biblia, ang sabi dito, sa ating babasahin, kung meron kayong Biblia, mas mabuti ating basahin mga kapatid upang maliwanag sa Matthew 26 verse 41 na nagsabi dito, kayo'y maging handa at manalangin. Ano ang ating ihanda mga kapatid? Ang ating sarili. Maging handa at manalangin. Kaya dalawa talaga, ating sarili ay handa. Kasama ang ating communication sa Panginoon. Manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais. Kung sa English pa, the Spirit is willing, but the flesh is weak. But the body is weak. Ang sabi ito, subalit ang laman ay mahina. Dito mga kapatid, sapagkat saan ka ba nang hina? Saan ka ba nang hina mga kapatid? No? Nasa 6 na araw na pagtatrabaho at 1 araw sa Panginoon na panghinaan tayo. No? Ibig sabihin, sa lahat ng mga
iniisip mo ay doon ka nakafocus sa mga gawain. At nalimutan ang tungkulin ng bilang Kristiyano na ang pagpapangaral. Kasi pumunta dito tayo sa sanlibutan mga kapatid, tayo ay naging ganap na tao dahil may tungkulin tayo na ipangaral. Bakit mga kapatid? Dahil ang tao ay malimutin. Simula pa lang sa Exodus 20 versikulo 8, remember na ibig sabihin, ipinakita na ang tao talaga ay malimutin. No? Ibig sabihin, sakit na talaga ng tao na papatungo o magkaroon ng Alzheimer. No? Malimutin. Dahil sa anong bagay siya nakalimot? Dahil sa kanyang mga gawain. Ngayon, hindi pa nagtapos doon mga kapatid. Dito pa nagtapos. Again, kung tayo ay nakakaalam ng ganito mga kapatid at hindi natin ginagawa, anong sabi ng Biblia? Sa Santiago o sa James, chapter 1, verse 22, nagsabi dito, ngunit maging tagatupad kayo ng salita. Anong sabi ng Biblia? Maging tagatupad kayo ng salita. Ibig sabihin, tayo ay tagatupad. At sino ang nagpapatupad? Ang elder, pastor, o ang Cavite Mission? Ang tagabigay ng pagpatupad mga kapatid ay ang Panginoong Hesus. At tayo'y tagatupad. Kaya at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Anong sabi ng Biblia? Kung mas mabuti talaga na kayo ang bumasa nito mga kapatid upang ay maging maliwanag po sa inyo. Ang sabi ito sa Santiago 1:22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sa verse 23, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Kaya doon mga kapatid, sa talatang ito ay pinapakita sa atin na bilang Kristiyano ay tayo ay mamuhay na maging teacher. Teacher. Hindi ka man teacher mga kapatid sa paaralan, hindi ka man teacher dito sa Sabbath School, maging teacher ka sa iyong tahanan. Maging teacher ka sa iyong kaibigan. Bakit mga kapatid? Kasi wag tayong tinuturuan tayo sa ating Biblia na tayo ay hindi tagasunod na, for example, kung anong uso ngayon sa labas ay tayo susunod. Kundi tayo pala ang mag-influence sa kanila. Yun ang punto doon mga kapatid. Kaya malapit na tayo magtapos, mga kapatid, for example, nahihiya kasi ako lang mag-isa sa aming magkaibigan. Ako lang ang Adventist. Ako lang kasi ang Sabbath keeper sa aking trabaho. Kaya nahihiya ako magsabi na magsamba ako sa araw ng Sabat. Gayon din, mahiya ako na ako lang ang hindi papasok sa paaralan. Mahiya ako na ganun. Mga kapatid, anong sabi ng talata noon? Ang sabi sa talata ng Mateo chapter 10 verse 33. Nagsabi dito mga kapatid, ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ito po ay napakasakit mga kapatid. Sapagkat ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalita na kung ating ikakahiya siya o ikakaila sa harapan ng mga tao, ay ikakaila din tayo sa harapan ng langit. Kaya mga kapatid, tama talaga ang sabi niyong
hindi lang po na nasabi ng total members involvement ay yung parang title lang natin nalaman mga kapatid, pero hindi talaga natin nalaman sa pinakamalalim. Kaya sa atin, ipangaral man, maging sa ating mga habit, maging sa ating mga pamumuhay. Ano pa? Ito ay last mga kapatid text. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, si Apostol Pablo naman ating pasilitain. Kasi ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalita doon sa Mateo. Dito naman si Apostol Pablo, last text. 2 Timothy chapter 1 verse 8, nang sabi dito, "Huwag mong ikakahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos." Mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Magtiis alang-alang sa kapangyarihan ng Diyos, alang-alang sa Ebanghelyo na ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, huwag niyong ikahiya na kayo ay Seventh-day Adventist believer. Huwag niyong ikahiya na kayo ay Sabbath keeper. Maging saan man. Bakit mga kapatid? Dahil kapag ating ikahiya pala mga kapatid, ikahiya din tayo sa langit. Ngayon mga kapatid. Kaya sana po ay inyo po itong naunawaan ang mga talatang ito sapagkat nandoon po ito nakatala sa Christian behavior sa ating 28th fundamental belief mga kapatid. Kaya sa ating ipangaral, kung tayo ay nakapasok na doon at ngayon pa lang tayo nakatanggap ng reminders o rebuke. Kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ikaw ay mangaral at mag-rebuke, paalalahanan. Ano pa dyan? Inyong sawayin. Kaya ito mga kapatid ay pagsaway ngayon. Pagsaway. Kaya kung tayo ay nakapasok na ngayon at ngayon pa lang tayo nakarinig, ang sabi sa Revelation chapter 18 verse 4, lumabas kayo, bayan ko, upang hindi kayo mapahamak sa mga salot na ibibigay ko. Kaya mga kapatid, tayo ay Seventh-day Adventist believer. Kaya ang sabi pa ni Ellen G. White sa Review and Herald na kanyang sinusulat, now, we are Seventh-day Adventist believer. We stand and firm. No? Ating ipakita ang kadakilaan ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Ano bang pagkakaiba natin? Ano ba ang pinanghawakan natin sa iba nating hindi ka panampalataya? May pagkakaiba mga kapatid. Sapagkat tayo'y nagkiklaim na sumusunod sa mga utos ng Diyos at tayo ngayon ay namuhay bilang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, kaya huwag nating ikahiya. Yun mga kapatid. At nawa ang talatang ito, sa mga talatang ito, ay ating pagbubulay-bulayan habang tayo natutulog. Ikaw ngayon na tagapakinig mga kapatid, ikaw din ngayon na mayroong kakilala na ikinakahiya niya ang Diyos, i-share niyo din ito at upang ma-remind siya sa kanyang mga nagawa mga kapatid. Sapagkat ang sabi niya ito, i-remind, rebuke at sawayin talaga natin sila sapagkat tayo'y concern sa kaligtasan ng bawat isa. Kayo ay concern sa aking kaligtasan, sawayin din niyo ako kung ako'y nagkakasala mga kapatid sa inyong mga mata. Ngayon din, at tayong lahat, dahil tayo'y nagmamahalan sa bawat isa, dahil tayo'y mga anak ng Diyos. At nawa sa ating lahat ay walang mawaglit at walang mawala sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos na tumutupad sa mga utos ng Diyos. God bless and happy Sabbath. Tayo'y manalangin. Mahabaging Diyos na aming tagapagligtas, maraming salamat Panginoon na kami po ay inyong binigyan ng pagsaway ng mga salita upang ma-realize namin Panginoon na kami po pala ay lumagpas sa aming mga sariling desisyon. Ngayon Panginoon ay aming nalaman ang katotohanan na huwag naming ikahiya kung anuman ang panampalataya na pinanghawakan namin ngayon. Tulungan kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu upang maging matatag at matibay kami, Panginoon, sa bawat isa.
na dumaan man ang pagsubok sa aming buhay, ay amin itong malagpasan kasama ng inyong banal na anghel. Kaya proteksyonan niyo po, Panginoon, sa mga panahon ng pandemic na ito, sapagkat ang maantala ang aming pagsamba sa inyong banal na pangalan. Gayon ni Panginoon, ang aming pangangaral ay gayon din maapektuhan. Kaya ang aming misyon, Panginoon, ay maging isang dakilang instrumento sa inyong harapan at maging kalugod-lugod sa inyong banal na pangalan. At marami kami mahanda sa inyong harapan na habang kami naghihintay sa inyong pagdating dito sa lupa. Patuloy niyong ingatan, Panginoon, ang mga kapatiran na nandito ngayon sa church. Sila po ay uuwi, gabayan sa inyo, pamagitan ng banal na anghel, na ingatan sila, Panginoon. Maging sa kanilang pagtulog ay makamtan nila ang kapayapaan, kasiglahan sa kanilang buong puso at isipan, kasama ang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, sa mga nanonood sa FB Live at sa mga kapatiran na wala din dito, ay pagpalain niyo din sila, Panginoon. Tulungan niyo din sila na makabangon sa mga pagsubok na sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay maiprovide niyo, Panginoon. At gayon din, manumbalik sila sa pagsamba sa inyong banal na pangalan, alang-alang din sa kanilang kaligtasan, Panginoon. At nawa, dinggin niyo po aming dalangin, patawarin niyo po kami sa aming kasalanang nagawa, sa pananalita, gayon din sa isip at sa gawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.